Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rapi Jan, shoutout kay Juancho Arnaldo, at shoutout kay Goshen PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Sa loob ng lumang temple ng Haring Demonyo, ang tatlo na nasa loob nito ay masyadong mapagpatay ang kanilang aura na tinataglay, sila Chester, Dax at ang isang general ng Haring Demonyo na si General Senki. Nahuli ng dalawa sa kanilang patibong si General Senki, si Dax ay nagpanggap na babae at si Chester ay nag-aabang ng tamang oras para masalaki niya ng maingat ang general na nagmula sa Evil Palace. At sa tulong ni Dax ay nagawa nila ito ng maingat at maayos. Si Chester ay masyadong mapang-asar sa general. Hahaha, isang magiting na general mula sa lahi ng mga demonyo. Nais ko sana makita ang sinasabi mo na mapapatay mo kami sa loob ng temple na ito. Bakit parang nagdadalawang isip ka? Oo, ginagalit talaga ni Chester si General Senki, para lalong itong masaktan. Kanina lang habang si Dax ay nakayakap ng mahigpit sa General Senki. Sinuntok ni Chester sa kanyang likod si General, at ang primordial nito ang pinuntirya ni Chester. Oo, si Chester kanina lang habang ito ay sumalakay kay General Senki. Ang primordial nito ang kanyang pinatamaan. Sa suntok ni Chester na may lakas. Ang primordial ng General ito ay napinsala ng hindi sobra. At alam iyon ni Chester, dahil sa kanyang suntok na ginawa, ito ay may lakas ngunit hindi ito sapat para lubos na mapinsala ang primordial ni General Senki, dahil hindi siya gumamit ng spiritual na lakas. Ang General Senki ay hindi normal na demonyo, at isa itong general ng hari ng mga demonyo, at ang kanyang tinataglay na spiritual ay masyado malakas, kaya, ito ang pumasok sa isip ni Chester na galitin ito para ilabas niya ang kanyang spiritual ng husto, at nahulog na naman si General Senki sa patibong ni Chester. Dahil sa nais nitong ilabas ang buong lakas ng spiritual niya, ang primordial ni General Senki ay mas lalong lumaki ang pinsala, kaya hindi siya makagawa ng isang mapanganib na hakbang laban kila Dax at Chester. Tuldok, kapatid Chester, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Dax. Kapatid Dax, kanina lang habang yakap mo ang general na iyan. Ang kanyang primordial ang aking pinatamaan. Dahil alam ko, kung hindi ko ito gagawin ay tayo ang malalagay sa panganib. Nang marinig ito ni Dax, agad itong tumawa. Haha, ganun pala, mahusay ang ginawa mo kapatid Chester. Si General Senki naman ay pawis na pawis at lalo pang nagalit nang marinig niya ang sinabi ni Chester. Kayong dalawa, mamatay kayo, sigaw ni General Senki. Oo, pinarinig talaga ni Chester ang mga salita na ito kay General Senki para ito ay lubos pang magalit. Hindi ko hahayaan na kayo ay makaalis pa sa lugar na ito. Kailangan niyong mamatay dalawa ngayon. Si General Senki ay masyadong ma-pride, dahil sa kanyang puso ang dalawang takas na kanyang nasa harapan ay masyado siyang nilapastanganan at wala pa sa sino man ang gumawa nito sa kanya. Kaya nagkakandilati ito. Siya ay magiting na general sa Evil Palace at ang ibang uri ng nilalang ay masyado siyang iniiwasan, pero ngayon lang, ang dalawang tao na ito ay masyado tuso at masyado nila ako minamaliit. Ang galit ni General Senki ay patuloy na tumataas, at kanyang spiritual na lakas ay pilit pa rin niya ginagamit. Kahit na alam naman niya kapag ito pa ay kanyang pinilit, ang primordial niya ay lalong mas mapipinsala at pwede niya itong ikamatay. Nang makita ni Chester ang paghihirap ni General Senki, ito ay lumapit at sinabi, "Magiting na General, may sasabihin ako mahalagang bagay sa iyo bago ka mamatay sa loob ng temple na ito. Ang pagiging malakas na nilalang sa mundong ginagalawan natin. Hindi laging physical na lakas ang papairalin. Kailangan mo din ng isip. Kung laging lakas ang gagamitin, maaari ikaw pa ang pumatay sa sarili. Tulad ngayon, ikaw ay
humaharap sa iyong pagkasawi. Gusto man kita tulungan pero, sa ginawa niyo sa amin sa loob ng maraming taon, sa Evil Palace ay masyadong brutal. Pinahirapan niyo kami, at ngayon dumating na ang araw para ako ay makabawi sa tulad mo. Tanggapin mo na lang na ikaw ay mamatay na sa loob ng temple na ito. Seryosong sabi ni Chester kay General Senki. Si Chester ay masyado talagang matalino, ginamit niya ang kanyang mga karanasan nagdaang taon, na sila pa ay nakikipaglaban kasama si Daryl laban sa mga iba't ibang lahi ng nilalang. Sinadya talaga ni Chester na galitin ang general mula sa Evil Palace para mas maging tiyak ang kanilang pagkapanalo, kahit na hindi sila gumagamit ng spiritual na lakas. Nang marinig ito ni General Senki, sumabog ang kanyang galit, at hindi niya naisip pa ang kanyang primordial. Sa galit ni General Senki pumutok ang kanyang spiritual na lakas sa kanyang katawan at ito ang dahilan para ikamatay niya. Nang makita ni Dax na tapos na ang kanilang laban sa general ng lahing demonyo, ito ay labis ang tuwa. Kapatid Chester, nagawa natin. Napatay natin ang isa sa mga general ng haring demonyo. Napakahusay talaga ng iyong hakbang. Ngumiti si Chester kay Dax at sinabi. Tulad nga ng sinabi ko kapatid Dax, magtiwala ka lang sa aking plano. Alam ko ang general na ito ay masyadong mapusok, ang pagiging mapusok niya ang kanyang kinasawi. Nakangiting sabi ni Chester. Ano na ang gagawin natin kapatid Chester? Ano ang sunod natin plano para sa tatlong general pa na nasa labas? Ngumiti si Chester at sinabi. Kailangan na natin makalabas sa lugar na ito, at umiwas sa tatlong general na nasa labas. Kung tayo pa ay makikipaglaban sa tatlo pang general, hindi ko na matitiyak ang ating pagkapanalo. Sa ngayon kailangan muna natin iligpit ang kalat ng general na ito. Ang kanyang katawan ay itapon natin sa loob ng kuweba ng umuulan para ang dugo nito ay mawala, at hindi mapansin ng ibang general kung sila ay pumasok din sa loob ng temple para hanapin ang kanilang kasamahan na general. Tama ka nga kapatid Chester, sabi ni Dax. Halika tutulungan kita. Kumilos ang dalawa at ang katawan ni General Senki ay tinapon nila sa loob ng mahiwagang kuweba sa loob ng lumang temple. Sa kabilang panig, sa Elf Palace, sila Yui at Daryl ay naglalakad. Ginoong Vin, salamat ulit sa oras na ibinigay mo sa akin, at dahil sa iyo ang aking araw ay magiging masaya. Nakangiti sabi ni Yui kay Daryl. Si Daryl ay agad na pakamo ng kanyang ulo at sinabi. Napakaliit na bagay lang ito Miss Yui para maging masaya ang araw mo. Ganun na ba talaga ako sa iyo? Na para bang isang clown na kapag kasama mo ay magiging masaya ka? Pabirong sagot ni Daryl. Si Yui ay labis ang saya na para bang sa isip niya ay ayaw niya matapos ang gabing ito. Ginoong Vin, maaari ba ako magtungo sa iyong kubo, para magpalipas saglit ng oras? Nahihiyang pabor ni Yui. Miss Yui, kahit anong oras naman ay pwede ka magtungo sa aking kubo. Pero kailangan natin isipin na baka mapansin tayo ng ibang mga elf lalo na si Miss Lin at baka ano pa ang isipin nito. Ginoong Vin, ang mga elf ay nagpapahinga na at si Miss Lin din ay matitiyak ko ay nasa loob na ng kanyang silid. Nais ko lang talaga magpalipas ng oras sa iyong kubo ngayon gabi. Nang marinig ito ni Daryl agad itong napaisip sa kanyang sarili. Delikado ang gustong gawin ni Miss Yui ngayon. Lalo na hiteng gabi na at nais pa nitong tumungo sa aking kubo. Kung may makakita sa amin, siguro kahit na si Master Ken ay tiwala na sa akin, kapag nalaman niya ang namamagitan sa amin ni Miss Yui sigurado ito ay lubos na magagalit. At baka ito pa ang maging dahilan para ako paalisan sa kanilang lugar. Si Daryl ay hindi mapakali ang kanyang sarili. Nang mapansin ni Yui ang pagdadalawang isip ni Daryl, agad itong yamakap sa mga braso ni Daryl at sinabi, Ginoong Vin, kahit ngayon gabi lang, sana ay mapagbigyan mo ako sa aking hiling. Nang makita ni Daryl ang mukha ni Yui na napakaganda at ito ay masyadong nagpapakyut, at ang dibdib nito ay masyado nang nakadikit sa braso ni Daryl. Ang pagdadalawang isip ni Daryl ay tila ba nawala. Miss Yui, dahil mapilit ka. Sige na, ako ay pumapayag, ngunit kailangan natin maging maingat, halika na habang wala pang nakakapansin sa atin. Daling-dali hinayla ni Yui ang kamay ni Daryl at sila ay naglakad ng mabilis. Nang makarating ang dalawa sa kubo ni Daryl, agad itong pumasok at si Yui ay para bang isang bata na labis ang tuwa. Ginoong Vin, lubos ako natutuwa dahil ngayon gabi ay makakasama kita matulog sa iyong kubo. Si Daryl at nais umiyak sa kanyang puso, tama ba ang ginagawa ko?
Bakit ko hinayaan na mapunta kami sa ganitong sitwasyon? Masyadong mapanganib ang gabi ito, na baka may makakita sa amin. At nais ko lang manatili talaga ako sa lugar ng mga elf para makapaglinang ng aking spiritual. Hindi ganto ang ninais ko mangyari. Miss Yui, tulad nga ng sinabi ko. Kailangan natin maging maingat. Hindi man sa ayaw ko na hindi ka makasama, pero isipin parent natin ang iyong magiging kapakanan, lalo na sa inyong lahi ng mga elf, bawal na bawal talaga magsama ang ibang nilalang sa tulad niyong mga elf. Maaari ka maparusahan kapag ito ay nalaman ng matatandang elf, lalo na si Master Ken. Oo, pinaalala ni Daryl kay Yui ang mga pwedeng mangyari kapag sila ay nahuli na magkasama. Nauunawaan ko naman iyon, Ginoong Vin, pangako ngayon gabi lang talaga ako mananatili sa iyong kubo. Sa ngayon ay wag mo na isipin ang mga bagay na yon. Mahalaga kasama kita, nakangiting sabi ni Yui kay Daryl. Tuldok, kung ganun Miss Yui, dito ka na sa aking kama at ako ay matutulog sa sahig. Mahinang sabi ni Daryl. Agad nagbago ang muka ni Yui nang marinig niya ang sinabi ni Daryl. Gusto ko matulog ng kasama ka. Pinahihintulutan kita, ako ay tabihan. Kung ikaw pa ay magpupumilit na matulog sa sahig, kahit kailan ay hindi mo na ako makikita, at isipin mo na lang na hindi tayo nagkakilala. Seryosong sabi ni Yui kay Daryl. Si Daryl ay gustong umiyak. Ang babaeng ito ay masyado din tuso. Sinabi niya talaga ang mga bagay na ito sa akin para lang ako ay tumabi sa kanya. Si Daryl ay kumamaw sa ulo at sinabi, kung ganun Miss Yui, mauna ka na matulog at ako ay maliligo muna. Pangako tatabi ako sa iyo. Nais ko muna maligo saglit dahil ayoko na maamoy mo ako ng ganto. Nakangiti sabi ni Daryl kay Yui. Sige Ginoong Vin, bilisan mo lang at haantayin kita bago ako ay matulog. Masayang sagot ni Yui. Si Daryl ay tumungo na sa palikuran at ito ay nagbabad saglit sa tubig. Habang si Daryl ay nakababad sa tubig, iniisip niya ang kanilang napag-usapan ni Master Ken. Nais ni Master Ken na maging gabay ako ng kanyang anak na babae. Kung ito ay aking iisipin, ito din ang nais kong gawin, ngunit paano ko din talaga uumpisahan? Dahil alam ni Miss Yui na ako ay isang normal na tao lang, baka kapag nalaman niyang may tinataglay ako na spiritual na lakas, at baka ito ay magalit ulit sa akin. Sa ngayon medyo nababago ko na ang pakikitungo niya sa akin. Medyo mahirap pala ang nais namin mangyari ni Master Ken. Paano? Ano ang dapat kong gawin? Ako ay nahihirapan mag-isip ng paraan. Mas mahirap pa ito sa aking tatahakin sa magiging duelo namin ni Master Ken sa susunod na araw. Ang master ng mga elf na iyon, ay hindi ko dapat maliitin din, dahil alam ko may tinataglay pa si Master Ken na spiritual na lakas na hindi pa niya talaga pinapakita sa iba. At sana sa aming paglalaban ay walang masaktan. Ayoko din talaga saktan ang master ng mga elf dahil sa kanyang pinakita sa akin, ay puro kabaitan. Dahil sa puso ni Daryl si Master Ken, ay kanya na din pinahalagahan, sa maikling panahon ng kanyang pananatili sa lahi ng mga elf, si Master Ken ay tinuring na din niyang isang pamilya. Haze, bahala na. Sa ngayon kailangan ko muna problemahin si Miss Yui, kailangan makaalis din siya mamaya habang tulog pa ang ibang mga elf. Lumipas ang ilang minuto, si Daryl ay tapos na sa kanyang pagligo at bumalik ito sa loob ng kubo at sinilip si Yui. Nakangiti si Daryl habang pinagmamasdan niya ang natutulog na si Yui. Namimiss ko ang aking buhay nang kami ay nasa Kyushu pa. Kasama ko matulog ang aking mga mahal na babae sa iisang kwarto. Namimiss ko na silang lahat, lalo na ang aking dalawang kapatid na lalaki, sila Brother Dax at Brother Chester. Gantong oras ay kami ay nag-iinyuman ng masaya. Ngunit ngayon ito ako, nasa lugar ng mga lahing elf at kasama sa isang kubo ang magandang babae na ito. Si Daryl ay nakangiti habang ito ay nag-iisip. Miss Yui, gising ka pa ba? Sabi ni Daryl sa mahinang boses. Hindi sumagot si Yui at si Daryl ay humiga na din sa tabi ni Yui. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!